morning. So, magpipisi ulit ako ngayon para sure. So, dalawa yung gagamitin ko. Nabili ko lang to online. Sobrang tagal na. Kasi matagal na kami nagtatry mag-conceive ni Daddy Nick. So, nabili ko lang sa Shopee yata. So, meron akong ganito yung pregnancy test. Tapos, meron akong ganong test strip lang. Actually, nag-test na ako nung first day ko na hindi ako dinadnan tsaka second day. So, ayun, itatry ulit natin ngayon. Mali pang 4 pang 5 ko na to. So, para sure na sure lang. So, itatry ko muna dito. Dito sa strip. So, maganda rin kung meron kayong ganitong lalagyan para hindi na-hassle sa inyo. So, dami pa naman biniling napkin. So, ayan. Yan ganito. Para hindi na-hassle sa inyo. Marami ito actually. Ayan o. Kasi nga nagtatry talaga kami mag-conceive ni Daddy. So, hindi pa niya alam. Actually, kagabi ko lang nalaman. Accidentally. Kasi nga nag-test ako ng first day. Akala ko 1 line lang. So, tinapan ko kaagad. Kasi feeling ko, magkaka-period ako. Alam niyo yung feeling na dadatnan ka na. And birang-bira kasi ako madili. Kasi regular ako. And nung na-surgery ako sa gallbladder, sobrang lakas ang period ko nung parang dito ata. Tapos, nag-stop siya. Siguro dahil sa sobrang stress na naramdaman ng body ko habang sinisurgery ako. Tapos ayun, kailangan pala pag dito, wait lang, ano ko lang to, hanggang dito lang siya sa guhit pag tinry nyo to. Ilang beses ako nag-try nito, meron din ako nitong isa. Itong ovulation. Na never nag-second line. Kasi talagang inisip ko nga baka expired eh. Kasi never ko nag-tulan. Ito. Kaya parang in-stop ko na yung gamit niya. So, ayun. Ayun nga, gawin na. Yung first day ko na na-delay. Ayun, hindi na surgery nga ako. Parang nag-stop yung bleeding ko. Tapos parang 2 days yata ako dinatnan ulit. Pero sobrang hina lang. So, akala ko nun, ma-irregular na ako. Kasi nga, nabasa ko naman na ganun daw talaga pag nasa-surgery. Parang, nagugulo yung cycle mo. Dahil dun sa stress na pinagdaanan ng body mo. Tsaka ano ba yun? Tsaka, ayun nga. So, akala ko, normal lang na madili ako. Kaya, meron akong calendar sa cellphone ko. So, ayun. So, nag-test nga ako day 1. Tinapon ko kasi akala ko, 1 line. So, parang, nasanay kasi ako laging 1 line lang. So, parang, okay, siguro nga, nadili lang ako. Tapos, nung day 2, nag-test ulit ako. Ito yung gamit ko. So, buti na lang, hindi ko siya tinapon. Kasi nakita ko lang 1 line. Tapos, usually, gumawa na ako ng errands ko. So, ang dami kong ginawa. Tapos, ayun. Tapos, nung kagabi, nagulat ako. Ito yung day 1 ko. Makikita ninyo. Medyo may line na siya. Tapos, itong day 2 ko, ganyan siya kalinaw. Ayan o. Nakita ko lang siya dito kasi nakapatong lang siya dito. Kasi hindi ko siya tinapon. Sabi ko, sige, may ako na lang titingnan. Ayaw ko na lang siya dyan. Tapos nung gabi na, morning pa ako nag-test. Nung gabi na, nagulat ako talagang naka-second look ako. Nakita ko na dalawang guhit. So, ayun. Teka lang, ibibideo natin itong itong sa pregnancy test. Sa strip po, kitang-kita, nag-second line na siya. So, ayan. So, so, tingnan natin kung ano yung lalabas. So, ayun, kukwentuhan ko muna kayo. Tapos kagabi nga, napa-second look ako. Grabe, kasi nalalaki yung mata ko na hindi mo maintindihan. Kaya akong ginawa ko, buti na lang yung isang pregnancy test ko, nasa basurahan pa. So, kinalkal ko siya as in. So, ayan, ganyan siya, parang negative agad. So, pagkakita ko niyan, tinapon ko na agad yung first test ko. Tapos yung second test ko, ganyan din. So, hinayaan ko na lang siya. Tapos, ayun nga, nagulat talaga ako. Alam mo yung sobrang kilig na kinakabahan na lumalabas na yung isang line. So, sobrang kilig na hindi mo maintindihan. So, ayan siya. Ayan o, lumalabas na yung isang line niya. So, ayan o, lagyan natin ng flash. Ayan na yung second line niya. Lumalabas na siya o, ang bilis. So, ayan, pregnant talaga ako. Praise God. Sobrang tagal namin pinag-pray to ni Daddy Nick. Misakto naman kaka-birthday niya lang. So, ito siguro yung best gift niya ever. So, ayan.
3 o'clock, 3, magpo-4 na. Nagtetest ako. Grabe to, mas kita na siya ngayon. So, ito yung 30 kung natuloy ako. Ayan o, di ba? So, ayan, positive talaga siya, walang duda. Ayan yung mga test natin, o. So, mamaya natin ito sa uwi. Pag umupo ka, parang may heartbeat na po ba? Or wala? Hindi natin. Normal yun. Yun yung normal nito. Wala naman bleeding sa loob, ma'am. Wala po. Wala. Yung ultrasound. Ayan. 7 weeks and 1 day. 7 weeks na po. By size. Opo. Double check. Sige po. Mas accurate po sa ultrasound. Sinigurado talaga. Sabi pa kuha tayo. I-measure mo. Tatago kasi siya eh. So, makikita nila yung position na if it's ready to deliver. Okay. 6 weeks and 5 days. And 5 days. Tama dun sa ano dun. Sa dun. Kailangan. At baka madiliman. Yeah. 6 weeks and 5 days. 5 days. 6 weeks. Yan na. Bakit ano? nalimutan? Oo, wala. Baka hindi nalagyan. Lighter na lang, lighter na lang. Lighter na lang, pwede na yan. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hoy, saan yung lighter? Oh, yan na lang. Yeah, you can blow that. You can blow that. Sige, blow mo lang, blow. Hindi yan. Wag ano mo lang malayo. Ayan, konti lang, ilaw. Yay! Maging mabait ha. Hindi ka mamit dati. Good. Racing. Yay! Boy, girl. Kaya nga ate Sari na lang. Sige. Yay! Oh, narinig mo ha? Oh, mabait tong baby na to. Pinarinig si mami, 10 weeks pa lang. In 6 days. Oh, effort, diba? So, hi and good morning. So, ayan, update ko lang kayo regarding my pregnancy. So, today is my 3 months. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi medyo ngayon lang tayo nag-okay. So, ayan, I'm getting bigger and bigger and bigger. So, nagpakat na rin ako ng hair. Ito yung pinaka-maiksing haircut ko. Mula nung naging dalaga ako. Sobrang init talaga. Actually, gusto ko pa mas maiksi eh. So, ayan. Dahil sobrang init. Tinatali ko pa rin niya kahit maiksi siya. So, pakita ko sa inyo yung aking tummy. So, 3 months pa lang ako laki na ng tiyan ko. Kain pa more. So, ayun. So, nasa 73 kilos na ako ngayon. Bumalik ako dun sa original kong timbang before ako nag-diet. So, pakita ko sa inyo. That's me. That's my belly. Lapit tayo. So, that's my belly. Oh.
may curve pa naman. So, lalaban pa tayo. So, ayan. Hindi ako nakakapasok ngayon sa work. Kasi, advice ng OB ko na mag-stay ako sa bahay. Actually, na-bedrest ako eh. Na-bedrest ako for a month. Kasi nga, maraming symptoms ako ng parang preterm labor. So, ganun siya. Laging masakit yung puson ko. Tsaka, lagi akong may lower back pain. Actually, nung nalaman kong buntis ako, after may surgery, di ba na-surgery ako January, February 23 ko na-confirm yung pregnant. February 21 actually, nagtiti na ako. Tapos, February 23 pa lang, pinag-bedrest na ako ng OB ko. Pero, kailangan kong bumalik ng office ng Feb 26. Pero, bumalik pa rin ako ng office. Di ako nakinig sa OB ko. Tinaray kong pumasok kasi 4 weeks ako noon eh. Medyo, hindi ko pa inanon sa office noon. Okay pa yung pakiramdam ko. Parang wala naman, except sa antok lang talaga. Siyempre, ang layo ng bahay ko sa work ko, diba? 6 hours, round trip. Kasi nga, I live in Cavite, and yung office ko nasa QC. So, nag-try pa ako pumasok ng 1 month. Talagang hindi kinaya ng katawan ko. Every time na nagbabiyahe ako, andun yung kaba talaga. Kasi, iba yung pakiramdam. Lalo na pag nasa tricycle. Kasi dito yung tricycle, parang 3 kilometers away. Pago pa doon sa terminal. Tapos, sa umaga, pag hindi ako nahatid din, kunyari, maaga yung pasok niya, layo ng nilalakad ko, palabas. Kasi bihira yung tricycle eh. Nawala kasing terminal dito sa loob, pinakadulo kasi kami. So, kailangan ko maglakad siguro mga more than 1 kilometers bago pa ako makarating ng sakay ng tricycle. So, tas palabas pa, dito maraming humps, dito sa Camellia. Para talaga akong bolang na alug-alug sa loob ng tricycle. Tricycle pa lang yun Tapos what more pag nag-jeep ako or nagbaban. Tapos LRT naman ako. So mas okay. Tapos pag pauwi, makakarating ako 9 na. So sobra yung katawan ko. Bawal sa buntis mapuyat, diba? Bawal maglakad ng malayo. Bawal ma-stress, bawal mapagod. Lahat ng bawal, name it. Nagagawa ko siya. Not my intention, hindi ko siya intention na gawin. Pero dahil nga na pumapasok ako sa work, kaya parang sobrang na-trigger talaga before mag-Holy Week na sobrang pinagre-rest talaga ako ng katawan ko. Tapos buti na lang yung OB ko, mabait. Talagang alam niya kasi siguro dahil hate na hate daw niya yung QC. So ayun, parang sabi niya in-explain na sa akin ng OB ko na it's not worth the risk. Hindi worth it yung sahod mo para ipagpalit mo yung binadala mo sa pagpasok mo sa trabaho. Diba? Parang ganun yung in-explain niya sa akin. So, which is totoo naman. Kasi 6 years yung pagitan ni Zaren tsaka nitong baby ko. So, parang nagantay kami ng more than 2 years. Actually, si Daddy Nick, 2 years daw siya nagantay. Pero ako, 4 years na ako nagantay. Mas advance ako kay Daddy Nick. So, ayun. Ayun nga. Kaya hindi ako pumapasok ngayon. So, ayun nga. In-enjoy ko yung SL ko. And syempre, mas priority ko ngayon talaga yung baby ko. Na safe siya. And maging healthy siya. And alam ko, ito na yung gusto ni Lord. Kasi matagal na ako nagpe-pray ng pahinga. Pero in a way, sa ganito niyang paraan, binigay sa akin yung pahinga. And ayan, I know, may plano si God. Bakit hindi niya ako inaalok mag-work. And ayun. So, ayun, at least natutukan ko rin si Zaren. So, ako yung nagiging mami niya ngayon. Kasi nga, di ba, pag may work Monday to Saturday, tapos parang 85% ng oras ko nasa work kasi yung biyahe ko, yung oras ko sa work. So, ayun. And, ayun lang. So, third trimester. Nasa 3rd month na ako ngayon. So far, sa craving sa food, wala naman akong pinaglilihan actually. Wala. Parang kay Zaren kasi santol eh. Naghanap ako lagi ng santol. Ngayon, parang kung ano lang, duduhat. Although mangga, kumakain pa rin ako mangga. Nahilig ako sa toyo na may chili oil. Nasa usawan. So, ayun, parang, mas iba yung pagbubuntis ko ngayon. Unlike kay Zaren. Kasi kay Zaren nun, tumatakbo pa ako eh. As in talagang, the whole duration ng pagbubuntis ko, parang hindi ako buntis. Kasi wala din akong morning sickness.
Although dito sa second baby ko, wala rin ako morning sickness. Hindi ko talaga alam yung pakiramdam na may morning sickness. And I'm thankful and grateful kay Lord kasi wala akong morning sickness. Kasi sabi nga daw, di ba, sobrang hirap daw na may morning sickness. So, ayun, sana sa mga lahat na nagbubuntis ngayon na dumadanas ng morning sickness, no, kapit lang, and naway makaraos din kayo. So, ayun nga. And madali ako mapagod. May mga araw na parang gusto ko lang mahiga para ako nako-comatose. Tapos, itong mga nakaraang linggo, sobrang puyat-puyat din ako. So, iniisip ko nga yung puyat ko na yun, tapos papasok ako. Talagang suicide. So, ayun. Pero ngayon, nakakatulog-tulog na ako kasi si Saren, hindi ko na siya tinatabi muna sa akin kasi sobrang likod niya rin matulog. And, ano pa ba? So, ayun, bawal magbuhat ng mabigat. Ina-avoid ko din magbuhat ng mabigat. Then, magkikilos. Hanggat maaari. Dati, nung hindi ako buntis, parang yung Sunday ko, mula morning hanggang lunch, naglilinis lang ako ng bahay. Talagang hindi ako mapakali. Tsaka hindi ako natutulog kasi yung Sunday ko, pang bahay talaga siya. Yung mga gawaing bahay ko. Pero ngayon, hindi pa ako masyadong nakakapag-church na parang madalang kasi Sunday lang yung off ko. So, lagi lang ako naka-online mass. Pero ngayon, na wala, hindi ako nakakapasok. Kahit pa paano nakakapag-church na. So, ayun. And hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Lagi lang ako nasa loob. Siguro nagmo-morning walk lang kami ni Saren para ma-exercise, masinaga ng araw. And ayun, ibang-iba talaga itong pagbubuntis ko kayo. Masyadong sensitive. So, ayun. And check up ulit by May 4. Kung ano naman yung magiging desisyon ni Doctor. Siyempre, susunod lang ako. Kasi sinubukan ko nang i-disobey si Doc eh. Pinilit ko yung gusto kong pumasok. So, ano nangyari? Nalagay kami sa alanganin. Yung health ko, si baby, syempre, nayoko nang maulit yon. And, ayun, and alam kong si God will provide. I'm so thankful and grateful kasi maganda yung work ni Daddy Nick ngayon. Tsaka yun yung nagbibigay ng pera sa akin. Hindi rin talaga ako sanay na walang work. Hindi ako sanay na humingi ng pera. But, si God si God na yung nag-arrange lahat. And I'm so thankful din kay Daddy Nick kasi good provider siya. Binibigay niya talaga lahat ng needs namin. So, ayun lang. I-update ko ulit kayo sa mga susunod pa. So, ito na si baby. Ang laki ng tiyan ko, no? Grabe. So, actually, medyo nagtatry ako magbawas ng timbang. Kasi ayoko din namang mahirapan kami ni baby eventually. Di ba? Pag sobrang laki namin parehas. Pero, syempre, hindi ko i-disregard na kailangan kumakain ako ng mga healthy foods. So, ayun lang. See you again sa next update. So, hi. Yan, good morning. So, update lang regarding my pregnancy. So, as of now, magpa 5 months na ako. Ngayon na yung end ng 4th month ko. So, walang tao ngayon dito sa bahay kasi nasa school si Zaren. Tapos si Daddy na pumasok na rin. So, ito na yung aking tummy. So, ayan, tummy. Ayan. So, mas visible na siya ngayon. Sobrang laki na niya. Diba? So, ayan, taong bahay ko. Medyo, ayan. Ayun, as of now, taong bahay pa rin ako. So, dito lang ako sa bahay. Wala akong work. Naka-SL ako as of now. So, buti na din naka-SL ako kasi sobrang yung init. Tsaka, yeah, medyo bawal pa talaga magbiyahe. Bawal ma-stress. Yeah, kasi nga pag 35 up ka na, high risk ka na talaga. So, ayun. So, I'm thankful and grateful kasi habang pregnant ako, nasa bahay lang ako. So, isa yun sa mga blessing na natatanggap ko ngayon. Ang disadvantage lang naman na hindi ako mapasok sa work. Siyempre, wala akong nasahurin. Pero, yung positive side, yung advantage niya, sobrang dami. Kasi, safe ako dito sa bahay, na babantayan ko si Saren, nakikita ko siya, nakasama ko siya kasi pag may work ako, minsan tulog na siya pagdating ko. So, ayun. Basta madaming advantages nung hindi ako pumapasok sa work. And, ayun. I'm feeling grateful. God. Sobrang grateful ako kay Lord kasi iba talaga yung plano niya sa akin eh. Na-disapprove yung work from home ko. But, yung plano ni Lord, siguro gusto niya talaga magstay ako sa bahay na magpahinga ako. Kasi, for our safety, di ba yung safety namin ni baby?
And ayun nga, pero sobrang generous ni Lord kasi in terms of financial, pinaprovide niya lahat through Daddy Nick. So, sobrang thankful ako kay Daddy Nick na binibilis siya ni God ngayon ng magandang work. Sobrang blessed siya sa company niya ngayon. So, ayun. Wala akong, actually, itong second pregnancy ko, wala akong morning sickness. Wala din akong cravings. Wala akong ganun. Parang, usually, maasim. Yun lang yung gusto ko. So, for yun lang. And, ayun. Actually, hindi pa rin ako masyado nakakabili ng gamit. Parang 2 piraso pala yung nabili kong gamit. Kasi nga, gusto ko magpa-ultrasound muna bago bumili ng mga kung anik-anik. Kasi baka mamaya, girl, ang dami pang damit ni Saren sa taas. So, alam ko yung mga newborn niya, baka nasa taas pa din eh. So, yung mga pinagliitan niya, actually hindi ko pinamigay lahat. Nagtatabi talaga ako in case nga na magsa-second baby. Pero if it's baby boy, syempre, ayun na siguro mag-start na. So, ayun. Hindi mo na bumibili ng mga wipes, diaper. Yung wipes kasi baka mag-expire eh. Diba sobrang init ngayon. Mag-dry siya, diba? So, pag 6 months na lang, end of June, magpapa-ultrasound na ako as of now. May na ba ngayon? May 22. So, ayun siya. Lang din sa inyo, yung last check-up ko, nahirapan hanapin yung heartbeat ni baby. So, parang tumagal kami ng 7 minutes. I-share ko sa inyo yung video. So, nag-start na akong umiyak. Kasi ang tagal, nararamdaman ko na nahihirapan yung doktor hanapin yung heartbeat. Kasi yung first 10 weeks pa lang, nakapana ni Doc eh. Nung OB ko yung heartbeat eh. Kasi yung seconds lang. Pero ngayon, parang 5-7 minutes na, hindi pa rin niya nakikita. So, nag-start ng kausapin ni Doc yung baby, yung ganun ba. Tapos, ako tumatakbo sa isip ko, syempre, sabi ko, Lord, gusto ko marinig yung heartbeat, kahit yung heartbeat, Lord. Ganun lang ako ng ganun. Tapos, nag-start na akong umiyak. Ayan, naiyak ako. Wait lang, naiyak ako. So, ayan. Ganyan talaga pag buntis, mabilis maiyak. Emotional. So, ayun, nag-start na akong umiyak noon. Parang, hindi ko na makontrol yung iyak ko talaga. Umiyak na ako. Pero ang iniisip ko noon, if ever walang heartbeat, magpapa-ultrasound agad ako just to make sure. Kasi nag-worry talaga ako. Parang hindi ako ma-at peace that day nang hindi ko naririnig yung heartbeat ni baby. So, ayun, nakapa naman ni Doc. Nakapa ni Doc yung heartbeat. So, sobrang, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Tapos yung doktor ko, umiyak na din. Nung kinakausap niya na ako. Kasi yung iyak ko, hindi ko, parang overflowing siya. Parang hindi pa rin ako tumatahan. Kasi nga, sobra yung pag-worry ko. Parang, isa yun sa mga, nakakatakot na feeling ng mga buntis, ng mga mami na nagdadalang tao. So, ayun lang, parang, hindi ako ready. Wala namang ready, pero I mean, hindi ko alam, diba, kung may masama mangyari kay baby. That's why, yeah, dasal-dasal lang talaga. And ayun nga, bumili ako ng Doppler kasi every night, parang nightly routine ko na siya na ginagawa every night na kinakapa ko yung heartbeat ni baby. So, isi-share ko sa inyo yung Doppler na nabili ko. Ayun, sobrang grateful ako kay God kasi alam ko na hindi niya kami pinababayaan, kami ni baby. And yun sa mga nagpe-pray, syempre sa safety namin. So, ayun. So, kaya mula noon, mas naging conscious ako kung may nararamdaman ako. Kasi before, yung first try ko talaga, to second try, lagi ako nagka-cramps. Tsaka may lower back pain ako. Kaya hindi rin talaga advisable na pumasok ako sa office. Hindi rin ako advisable na mag-work from home kasi nga, tawal din ako ma-stress. So, ayun. Talagang pag may nararamdaman, kailangan sinasabi agad sa doktor, wag i-ignore, lalo na sa mga pregnant women dyan, na ano man yung nararamdaman nyo, kung nagda-doubt kayo, i-kausapin nyo agad yung doktor. Kasi mahirap naman na it's too late na, diba? And ayun, syempre, yung loss, diba? Mahirap na pinagdadaanan nyo ng mga ina. So, ayan. Praying sa lahat na nagbubuntis ngayon na naway makaraos tayo ng matiwasay. Lalo na yung Team October. Kasi October ako eh. So, ayun. And,
Ako itong summer na to, sobrang init din. Isa rin siguro sa mga factor yun na sobrang init talaga dito sa Pilipinas. As in, di ba, yung normal people nga, di ba, na init sila. What more kapag pregnant? Kasi di ba, pag pregnant daw, mas doble yung init na nararamdaman natin. So, buti na lang, magtatapos na yung summer, na way medyo malamig-lamig na yung panahon. Wag naman yung bagyo. I mean, pwede na mag-ulan-ulan, wag naman yung magkakostada ng baha. Para, di ba, malamig na yung weather natin. So, plano namin magpa-ultrasound by end of June siguro, or first week of July, para 6 months ko na yun. Para sure na yung gender. Tsaka, kasi yung gagawin ko ultrasound para ma-check din yung internal parts ni baby, pati yung sa outside niya, basta yung buong katawan niya. Sana, praying talaga na good health si baby. O yan. Bawal umiyak ang mga buntis. Ngayon lang ako naiyak sa vlog ko Hindi, I mean, syempre, diba, ang gusto ko naman happy pregnancy. Pero alam niyo naman pag buntis, diba, parang roller coaster, iba-iba yung emotion na nararamdaman natin due to hormones. So, ayun, ako, pray ko talaga na kahit ako na lang mahirapan, syempre. Basta as long as healthy si baby, kasi yun naman yung mga wish natin, mga mami, diba, na kahit tayo mag-suffer tayo, mahirapan mag-labor, basta goods na goods si baby. Parang lahat ng hirap at pagod natin bilang nanay, mawawala lahat yun, syempre. So, praying talaga. Ako pinag-pray ko din na sana mabilis lang din yung labor ko. Kasi kay Zaren, parang 15 hours yung labor ko. Nag-start ng 1 a.m. Parang nanganak ako 4:90 ng hapon. So, yun, every 5 minutes yun. Ganun siya, ganun yung sakit niya. Parang every 5 minutes, sumasakit siya. Continuous yun walang break yun. So, hopefully, pero kay Zaren, hindi ako naging maselan. Kay Zaren nga, first month ko, second month, tumatakbo pa ako Asing parang hindi ako buntis. Etong second baby ko, baby namin ini, mas iba, mas maselan. So, sana nga baby boy, para kota na kami ni Daddy Nick. If it's baby girl, okay na okay lang din. As long as healthy. Yun lang talaga. Kaya, man yung ibigay sa amin ng Panginoon, kahit anong gender, goods na ako. Sobrang thankful and blessed na ako kasi gusto talaga namin magkaroon ng kapatid si Zaren. So, ayan. Hi! And good morning. I still have Update sa aking pregnancy journey. So, ito na yung ating tiyan. Malaki na siya actually. Lapit tayo. Ayan na siya. So, currently, nasa 22 weeks na ako or 6 months. So, in a few days, magto-23 weeks na ako. So, ayan na ang ating baby bump. Malaki na siya actually. So, ayun. Kaganapan sa aking pagbubuntis. Ayan. So, wala namang masyadong Ako ay nasa bahay pa din. Ayun, medyo mainit. Init talaga ngayon. Kahit June na mainit pa din. So, ayun. Nasa bahay lang ako. Hindi pa rin ako nakakapag-report sa office kasi wala pa rin ako clearance from my OB. Kasi nga, bawal matagtag. Bawal ma-stress. Ayun. So, may lower back pa din ako. Masakit pa rin yung likod ko. So, that's why nasa bahay pa din ako. And, ayun. Medyo, yan, sa Sunday, magpapakas na ako. At magpapa-ultrasound. And malalaman na rin namin yung gender ni baby. So, sana boy, kasi yun ang gusto ni Daddy Nick. Gusto ko rin naman ng boy para sobrang kotang-kota na talaga kami. Gusto ni Zaren is boy o girl? Boy! O yan, gusto niya rin ng boy. So, pero if it's baby girl, sobrang thankful na rin kay God. Basta as long as healthy, kumpleto yung kanyang body parts, okay yung mga internal organs niya, sobrang okay na ako. So, basta healthy si baby. Kung naman niya ipagkaloob ni God sa amin, sa family namin, sobrang thankful and blessed na kami. Akong prayer ko na lang talaga sana, maging smooth yung panganganak. Saludo ko sa lahat ng mga mami
na alam niyo yun, na talagang sinasacrifice nila yung life nila para makapagluwal ng anak. So, ayun, sana mas maiksi yung labor, sana mas mabilis siyang lumabas. Ayun, so yun talaga yung pinagpe-pray ko. And sana makahanap na rin kami ng kung saan ba talaga ako mga anak. Kasi until now, hindi pa rin ako makapag-decide. Mas prefer ko kasi ngayon na mag-lying in o yung maternity clinic. Kasi kay Zaren, sa hospital siya. So, still dito sa second baby. Gusto kong itry yung mga lying in, maternity clinic. Kasi sa hospital, hindi ko nakasama si Daddy Nick kung nag-labor ako. Mag-isa lang ako. So, this time gusto ko talaga kasama si Daddy Nick. So, alam ko naman sa lying in, pinapayagan may kasama isa. So, at least may support. So, itatry ko na lang din. So, either midwife or sa OB. So, baka mag-OB ako. So, pinag-pray ko pa talaga. Dito kasi sa amin, maraming lying in clinic dito sa amin. So, hindi ako nag-worry. Tsaka nagtanong naman ako, nag-accept sila ng 37, okay naman daw. Pero plan ko, syempre, worst come to worst, syempre, kunyari, magkaroon ng problem, kailangan dalhin sa hospital. So, ayun yung minimake sure ko na may hospital na tatanggap sa akin. So, at least kailangan nakapagpa-check up ako doon para lang may record. So, siguro para lang to make sure na hindi ako mahihirapan. I mean, may hospital agad na tatanggap sa akin. Aking mga ginagamit. So, ito yung mga nabili ko no, habang nagbubuntis ako. So, unahin natin si Mama's Choice. So, ito yung para sa stretch mark. Para hindi mag-appear or malesen. Diba, maagapan natin yung paglabas ng stretch mark. So, ito yung ginagamit ko talaga. Actually, may serum din siya. So, parang nabili ko to ng, actually, ang price na parang nasa 900 plus. Hindi ko na sure. Pwede nyo i-check sa Lazada. Sa Lazada ko siya nabili. Bundle na siya actually. Pero nabili ko siya ng 700 plus. Lang, mga 750 siguro kasi may voucher sa Lazada. So, alam ko, madalas, until na may voucher pa rin sa Lazada. So, ginagrab ko pa rin yung mga ganong opportunity para mas mag-less natin yung gastos natin. Ayan, ako ginagamit ko lang, pero mas ginagamit ko to kasi mas madali siya for me. Ito kasi, although mas madali namang matuyo itong serum niya. So, ayan, actually, ito muna gagamitin niya itong serum bago ito. So, ako minsan madalas talaga ito na lang ginagamit ko. Medyo tamad talaga pag buntis. Tapos may lotion din tayo from Human Nature. Kasi nga, pag buntis, diba iniiwasan natin yung mga no harmful chemicals, yung mga whitening. So, ayun, kaya dito tayo sa yung mga hindi nakaka-whiten. So, at least basta ma-moisturize lang yung skin natin. So, nabili ko to sa Human Nature. So, ginagamit ko din to. Tapos, itong sunflower oil, ito talaga sobrang tuwang-tuwa ako dito. Kasi ito yung pinapahid ko sa kilikili ko kapag gabi. So, nung wala pa to kasi, diba, kasi pag sa gabi na, pag naliligo ka, hindi ka naman ako kasi hindi na ako nagda-deodorant sa gabi. So, sa umaga kapag pinagpawisan ka, diba, may maasim talaga. Pero mula nung ginamit ko to, sa gabi, pinapahid ko siya, mas yung appearance ng darkness sa kilikili ko. Kasi diba pag buntis talagang umitim yung kilikili, yung batok, yung siko. Pero napansin ko na nagpahid ako ng sunflower, medyo parang mas na-delay yung pag-iitim niya. I mean, parang bumagal. Hindi katulad ng nung hindi pa ako gumagamit. So, siguro nag-try ako gumamit ito nasa 3rd or 4th month na ako. So, lately ko lang siya pinapahid sa kilikili ko. Tsaka wala ring amoy yung kilikili ko sa morning. Lalo na pag pinagpapawisan ako. So, ayan. Kaya ito na lang yung ginagamit ko sa gabi. So, meron din ako isang sunflower dito. Ito ginagamit ko rin pala to sa tummy. Maganda rin siya para sa stretch mark. Ito rin ginagamit ko to. So, meron din ako dito isa pang sunflower oil. Ito yung nauna kong nabili. Hindi pa ako buntis eh. Sobrang tipid niya gamitin. So, ganito siya. Ito yung ginagamit ko naman kapag nag-check ako ng heartbeat ni baby. Itong fetal Doppler. Nabili ko to saan ko ba nabili to? Sa Lazada. So, naka-sale din siya. So, mga 300 plus ko lang ata nabili to. So, pwede nyo i-check, tapos pwede kayong gumamit ng coin sa Lazada. So, ayan. Ganito yung itsura niya. So, ayan. Blue yung nabili ko kasi ito na yung available color niya. So, ang gagawin dito, wait lang, demo natin So, yung ginagawa dito sa Doppler, dito na natin naririnig yung heartbeat ni baby. So, ito lang yung power niya. Tapos, ito yung pampalakas ng volume niya. Ito yung pampababa. So, very sensitive to. So,
So, naririnig talaga niya yung heartbeat ni baby. Bumili ako ng ganito kasi nung second month ni baby, ay, tama ba? Second month yata yun. Or 16 weeks ata. So, mga magti-3 months si baby noon. Nahirapan yung OB ko na hanapin yung heartbeat ni baby. So, parang ang tagal, mga 5 minutes, 7 minutes na hindi pa rin naririnig yung heartbeat ni baby. Kaya, sobrang napaparanoid ako noon, umiyak na ako. Kasi nga, syempre, nababother ako na baka mamaya, may nawala ng heartbeat si baby. Syempre, ayaw naman natin mangyari yun. Kaya wala, naaning-aning ako, naparanoid ako. Bumili ako nito. So, every night noon, nag-check ako ng heartbeat ni baby. Pero ngayon, medyo hindi na siya everyday kasi nararamdaman ko na naman nag-move si baby. So, ang ginawa ko nun, bumili pa ako ng ganito. Kasi pag bumili ka nito, wala pa siyang kasamang ganito. So, nag-order pa ako ng ganito separate kasi akala ko may kasama siya. So, better basahin talaga yung description ng products. So, ang ko lang, pwede pa lang walang ganito. Hindi ka na gumamit ng ganito. So, mga nabili ko lang ito, 99 pesos lang. Ito na lang ginagamit ko, sunflower oil. Para multi-purpose na siya, diba? At least para sa stretch mark, tapos magagamit po siya sa diaper. Tapos papatak nyo lang siya dito. Ayan o. Pagkapatak nyo, yung tummy nyo, lagyan nyo rin ng sunflower oil. So, itatry lang natin. Siyempre, nakaupo ako, medyo mahirap pag nakaupo kasi mataba yung fats. Maano yung fats ni mami. So, ayan. Ayan, narinig pala, oh. Ay, wait lang. Ayan, narinig na. Wait lang. Kahit nakaupo ako, naririnig ko na siya. Dati kasi kailangan ko pa humigay. Ngayon ko lang siya na-try actually na nakaupo. Siguro dahil nga 22 weeks na si baby. Ayan. Partida pa yan, hindi pa ako nagpahid ng sunflower oil sa sa tummy ko. Yung sa Doppler lang ako naglagay. Ayan. So, ayan yung heartbeat ni baby. So, ganun lang siya kadaling gamitin. So, siguro, kung gusto niyo ng peace of mind, narinig lagi yung heartbeat ni baby. So, bili din kayo nito. So, ayun. Sobrang ganda gamitin ito. So, ayun lang. Kahit na kailang sunflower oil. Kahit huwag na kayo bumili ng ganito. Or lotion. Sabi, pwede rin daw lotion. Pero hindi ko pa na-try yung lotion. Total, marami naman akong sunflower oil. Dalawa yung klase ko. So, pinupunasan ko lang siya after then. Binabalik ko na siya sa box. Tapos yung battery niya, AA. So, ayan. Matipid naman siya lalo na pag energizer yung ginamit niyo. Matagal siyang malobat. So, ayun. And then, i-share ko na lang din sa inyo. Kasi ako nagkakaroon ako ng rashes sa under breast ko. Siguro dahil sa pawis. So, i-share ko na lang tong sa inyong cream na to. Ito. Ano lang to, napakamura lang. 36 pesos lang. 2 days after lang, nawala na yung rashes ko. Para siyang buwang araw under breast. Actually, naranasan ko yung kay Sari nung nagpapa-breastfeed ako eh. Pero siguro ngayon, dahil ngayon sobrang nag-gain talaga ako ng weight, kaya nagkakaroon na siya ng rashes. Para nagkikis-kis yung skin ko. So, ito, dapat meron din kayo nito. Magagamit nyo rin siya sa rashes ni baby pag lumabas na siya. So, 36 pesos lang. May mas mahal nito eh. And, buti na lang, nakita ko to, mas mura to. Nagamit ko rin siya kay Zaren before. And then, may isa pa ako. Ito, para saan ba to? Kasi, ewan ko ba ngayon ko lang naranasan to eh. Parang siyang carpal tunnel yung tawag. Na nangangalay yung kamay. So, ito, sinusuot ko siya kapag gabi. Ganito siya. So, isushoot nyo lang siya dito. Meron nabibili nito, left and right. Pero yung sa akin kasi, laging yung right yung masakit. Alam niyo yung feeling na na nangangalay. Parang yung nadaganan niyo yung kamay niyo na matagal na oras. Ganun lagi yung pakiramdam ko. Tapos, dati nahihirapan pa akong iganon yung kamay ko. As in, every morning yon. Tapos, meron siyang matigas dito eh. Parang ruler. Ayan siya. Parang matigas siya dito. Parang pang support siya. So, sinusuot ko to every night. Para hindi masyadong masakit yung kamay ko. So, kung kayo ay nakakaranas din ng pamamanhid o pananakit ng kamay, yung hindi nyo siya ma-close na gano'n na sobrang sakit. Itong left hand ko, ganun din minsan, pero mas malala to. Kaya ito lang yung binigyan ko ng support. So, nabili ko dito sa Lazada. Gumamit lang ako ng coins and free shipping voucher. So, mga 56 pesos lang siya nabili. Usually, mga nasa 90 plus to 100 plus to. So, ayun, ganyan siya.
So, ayan yung mga aking nabili. Siyempre, naandun tayo ng gatas, ng mga vitamins. Pakita ko sa inyo yung vitamins ko. Tapos ito, bumili rin ako nito. Sa Shopee pa yata nabili to. Para siyang mas maliit na maleta. Tapos, meron na siyang mga gamot sa loob. So, ito yung ininom kong pampakapit to. Ayan siya. Tapos, ito yung multivitamins. Ito yung iron. Ay, yung calcium. Ito yung ferrous. Tsaka yung folic acid ko. Meron pa akong isang ininom yung Omega Black eh. Kaso naubos na kasi. So, bibili pa lang ako. Ay, ayan. Tapos, meron pa akong nakuwang folic acid. Ferrous din to eh, iron. Na binigay lang sa center ng libre. So, ayan. Kasi ano eh, nagpa-check up ako. Actually, hindi naman ako nagpa-check up. Nag-inquire lang ako sa center kahapon kasi nga, si Zaren, nung yung mga vaccine from center na libre, talagang ano, doon kami nagpupunta noon para sa mga vaccine ni Zaren. Kasi laking menos nun na. Tapos, ang mga kinuha na lang namin niya sa pede niya, I think 2 vaccine yun. May isang rota, tapos nakalimutan ko na isa eh. Na talagang pricely talaga, parang isa 7.5. Eh, at least sa center, kung ano man yung mga libre sa center, at least makabawas sa magiging gastos namin paglabas ni baby. So, ayun, nakakatawa kasi meron din palang anti-tetano sa center para sa mga buntis. So, nakaschedule dapat ako sa OB ko na magpapa-inject nun. So, sa center na lang ako pupunta para mas matipid, mas males yung gastos. Kasi, di ba, pwede ko rin siyang pambili ng mga gamit ni baby, ng mga diaper. So, ayun. So, kung kayo ay nagtitipid at gusto niyo maging practical, syempre, yung mga center naman, health center sa mga barangay is, ano naman yan eh, government, ano naman, benefits naman natin yan eh, na-funded yan ng government natin. So, pwede natin gamitin i-maximize natin kasi sayang naman. So, yung save natin doon, pwede natin pa bili ng vaccine ni baby, yung mga not available sa clinic, or pwede natin pambili ng mga gamit. So, ayun, ganun nung ka-practical. Lalo na parang wala akong kinukonsider yung sarili ko na walang work ngayon dahil nga hindi ako pumapasok sa office ngayon. And si Daddy Nick lahat ang nagpo-provide. So, syempre gusto ko rin makabawas sa mga gastusin ni Daddy Nick. Pero God is good kasi talagang ano, kahit wala akong work, pinaprovide niya lahat sa amin. I mean, hindi nagkukulang si God. Everyday talagang ano. Sobrang thankful and grateful ako kay God. Kasi yung blessings niya sobra. Bigla na lang may dumadating, alam niyo yun. So, ayun, sobrang thankful talaga. I mean, sobrang ano, itong natitirang months ko for sa pregnancy ko talagang sinusulit ko din. Kasi ano ito na yung huling beses na magbuntis ako. Kasi talagang ano, syempre yung age ko, 37 na ako, kasi 40 na siya. So, syempre, gusto namin din matutukan yung future ng dalawang bata. So, hopefully, ito na yung last pregnancy ko. Pero syempre, kung may bibigay pa si God, syempre, sino ba naman kami para tumanggi, di ba? Blessing yun kay God. Pero, praying na sana, 2 lang. So, ayun. And, ano pa ba? So, ayun lang. So, mag-update ulit ako. Ay, teka lang. May isa pa pala. Face. Ayan. Celetec. Kasi ito din yung nakita ko na maganda yung review na ginagamit ng mga buntis sa kanilang face. So, actually, cleansing, itong facial wash lang ako. Ito lang ginagamit ko sa face ko. Kasi ayoko na maglagay ng kung ano-ano sa face kasi nga, diba? Para doble ingat tayo. Kasi kailangan natin maging maingat sa paggamit ng mga skincare products. So, better din approve ng mga OB ninyo kung may mga gusto kayong itry. Yung mga whitening. Actually, kay Zaren, yung first OB ko na napagtanungan ko kung pwede ba yung mga whitening. Pwede naman daw, as long as yung hindi tinitake, hindi yung ini-inject, pwede naman daw. Basta yung wag naman yung sobrang sobrang harmful yung chemical. So, ayun, better kung may mga gusto kayong gamitin ng mga skincare products. Nagda-doubt kayo, better itatanong nyo muna sa OB ninyo or do some research, Google nyo ano yung mga ingredients na hindi pwede sa skin. Tapos, iti-check nyo lang yung content ng products. Kung pwede ba siya or meron ba siya doon. So, para doble ingat. So, ayun lang. So, that's for today. So, mag-update na lang ulit ako kung ano yung magiging kakalabasan ng ultrasound namin sa Sunday. No? Praying kay God na sana healthy si baby.
And sana, kung ano man yung gender, ayun. Ayoko din kasi So, ayun lang. So, thank you and God bless everyone.